Ang araw ay mabigat at maalinsangan sa barangay Bato-Bato. Ang mga pawis ay dumadaloy sa noo ni Jimboy habang paulit-ulit niyang binabayo ang lupa gamit ang maliit niyang pala. Bawat hampas ay tila pagpupunyagi upang maibsan ang bigat sa dibdib. Ang pag-aalala para sa kanyang matandang ama, si Mang Felipe. At ang pangarap na makapag-aral sa kabila ng kahirapan. Nasa Quezon ang kanilang baryo, isang maliit na pamayanan na nababalot ng mga bundok at hiwaga, kung saan ang mga kwentong bayan ay kasing totoo ng bawat batong kanilang tinatapakan. Ang kanilang buhay ay payak ngunit puno ng pagmamahalan. Si Mang Felipe, sa kabila ng kanyang katandaan at paminsan-minsang ubo, ay labis na nagmamalaki sa kanyang nag-iisang anak. Malayo ang mararating mo, anak, madalas niyang bulong habang pinagmamasdan si Jimboy na nagtatrabaho. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila lumulutang na lamang sa hangin, natatabunan ng pang-araw-araw na pakikibaka. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, isang kakaibang ingay ang gumulo sa katahimikan ng Bato-Bato. Isang maliit na kariton. Nahila-hila ng dalawang lalaking tila hindi taga roon ang dahan-dahang pumasok sa sentro ng baryo. May dala silang malalaking timba na nababalutan ng malinis na tela. Ngunit ang hindi nila dala, kundi ang nagdala ng atensyon ng lahat, ay ang nakakaakit na amoy na sumasabog mula sa kanilang dala. Isang amoy na matamis, malinamnam at tila nangangako ng kasiyahan. Chicharon! Chicharon bulaklak! Kaisog kong maruyada, sigaw ng isa sa mga lalaki na may malalim na boses na tila nanunuot sa pandinig. Pinakamasarap na chicharon mula pa sa malayong probinsya. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkaakit. Ang mga bata ay nagtakbuhan, ang kanilang mga bibig ay naglalaway. Kahit ang mga matatanda na karaniwan ay mahigpit sa kanilang budget, ay hindi napigilan ang paglapit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Jimboy ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang puso ay bumibigat. May kakaiba siyang nararamdaman. Hindi ito ang karaniwang pagkaosyoso. Ito ay isang uri ng pangamba na tila humahaplos sa kanyang balat. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Felipe. Napapalapit mula sa kanilang maliit na kubo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkatapos ay ang mas malalim na pagkaakit. Nang makalapit ang kariton, tila may hypnotized na lumapit si Mang Felipe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tela na bumabalot sa timba at ang kanyang ilong ay tila humihinga ng malalim. Inaamoy ang kaakit-akit na halimuyak. Felipe, huwag mong tingnan yan! Sigaw ni Jimboy. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Alam niya ang kondisyon ng kanyang ama. Hindi na ito bata at ang pagkahilig nito sa mga matataba at malalansang pagkain ay nagdudulot ng panganib sa kanyang kalusugan. Ngunit tila hindi naririnig ni Mang Felipe ang kanyang anak. Lumapit pa siya sa kariton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong klaseng chicharon yan, mga Ginoo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila nananabik. Ang isa sa mga nagtitinda, isang lalaking may manipis na buhok at matalim na mga mata, ay ngumiti ng malapad. Ito po, Mang Kumpare, ay ang aming espesyal na chicharong bulaklak. Gawa sa pinakamagandang parte ng baboy. Sagot nito. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. Talaga ba?
Sabi ni Mang Felipe. Ang kanyang bibig ay naglalaway na. Maaari ba akong tikman? Siyempre naman po. Tugon ng nagtitinda at kumuha ng isang piraso ng malutong na chicharon mula sa timba. Inabot niya ito kay Mang Felipe. Nanginginig na kinuha ni Mang Felipe ang piraso ng chicharon. Tumingin siya kay Jimboy. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng pahintulot, ngunit mayroon ding kakaibang determinasyon. Bago pa man makasagot si Jimboy, isinubo na ni Mang Felipe ang chicharon. Narinig ni Jimboy ang malutong na pagkalansag nito sa bibig ng kanyang ama. Nakita niyang ang mga mata ni Mang Felipe ay pumikit, tila nalalasap ang pinakamagandang lasa na kanyang natikman. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang ekspresyon sa mukha ni Mang Felipe ay nagbago. Ang kasiyahan ay napalitan ng isang uri ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang hindi maintindihang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. "Ama, ayos ka lang?" tanong ni Jimboy. Lumalapit na siya sa kanyang ama. Ngunit tila hindi siya naririnig ni Mang Felipe. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay biglang hinawakan ang braso ng lalaking nagbigay sa kanya ng chicharon. Ang kanyang mga daliri ay kumapit na parang mga biyak na sanga. At pagkatapos, isang ungol na puno ng galit at desperasyon ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Jimboy mula sa kanyang ama. "Gusto ko pa!" Sigaw ni Mang Felipe. Ang kanyang boses ay nagbago, naging garalgal at puno ng uhaw. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kariton, hindi na sa kanyang anak. At sa pagitan ng mga ungol na iyon, ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag ng isang kakaibang, mapanganib na pulang ilaw. Ang pagbabago kay Mang Felipe ay mabilis at nakakabahala. Ang dating mahinahon at maalalahanin na ama ay tila napalitan ng isang estranghero. Isang taong kinokontrol ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Hindi na siya kumakain ng iba. Tanging ang mga piraso ng chicharong bulaklak mula sa mga dayuhang nagtitinda ang kanyang hinahanap. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa maliit na tindahan na itinayo ng mga ito sa gilid ng baryo. "Ama, kumain ka naman ng kanin," pakiusap ni Jimboy isang umaga. "Mama, bumapatipay da, damdambabam," habang inaalok ang pinggan ng bagong luto na kanin at isda. Ngunit si Mang Felipe ay tila wala sa sarili. Nanginginig ang kamay niyang tinabig ang pinggan. "Ayoko niyan. Chicharon lang ang gusto ko." Ang halos isigaw niyang tugon, ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. "Bigyan mo ako ng chicharon." Nanginginig na kinuha ni Jimboy ang maliit na baryo. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi sundin ang gusto ng kanyang ama. Kahit pa ito ay nakapagpapahina sa kanya. Bawat piraso ng chicharon na ibinibigay niya ay tila isang hiwa ng kanyang puso. Pinapanood niya ang pagkapayat ng kanyang ama, ang pamumutla ng kanyang balat, at ang lalong paglakas ng pulang kislap sa kanyang mga mata. Lalo na kapag kumakain ito ng chicharon. "Saan nga ba nanggagaling ang mga yan, Ama?" tanong ni Jimboy isang hapon, habang pinapanood ang kanyang ama na kumakain ng halos kalahati ng kanyang daladalang chicharon. Napahinto si Mang Felipe, tila nag-iisip. "Hindi ko alam, basta masarap," bulong niya at nagpatuloy sa pagkain. Si Jimboy ay nagdesisyon na kailangan niyang alamin ang katotohanan. Sa kanyang mga paglalakad, palagi niyang sinusubaybayan ang dalawang lalaki, ang mga nagtitinda ng chicharon.
Napansin niya ang kanilang pagiging tahimik, ang kanilang pag-iwas sa mga tingin ng mga tao, at ang tila pagod at takot na nakapinta sa kanilang mga mukha. Hindi sila ang tipikal na masayahing nagtitinda. Tila sila ay may dinadalang mabigat na lihim. Isang gabi, nang madaling araw pa lamang, nagising si Jimboy sa isang nakakabinging ingay. Ito ay nanggagaling sa kanilang kubo. Tila may nag-aaway. Napatayo siya sa kanyang higaan, ang kanyang puso ay bumubulusok. Narinig niya ang pagbagsak ng mga gamit, ang pagkasira ng mga bagay. "Ama, anong nangyayari?" sigaw niya, at dali-daling tumakbo papasok sa silid ng kanyang ama. Natigilan siya sa kanyang nakita. Si Mang Felipe ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mga kamay ay may dugo. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng chicharon. Ang ilan ay nadurog, ang iba ay nakakalat. Tila nagwawala ang kanyang ama. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya makita. "Nasaan? Nasaan yun?" Ungol ni Mang Felipe. Ang kanyang mga mata ay umiikot. Tumingin siya kay Jimboy at sa unang pagkakataon, nakita ni Jimboy ang tunay na pagkabaliw sa mga mata ng kanyang ama. Tila hindi na siya ang kanyang ama. "Ama, ako to si Jimboy." Pilit niyang sinabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit tila hindi ito nakarating sa pandinig ni Mang Felipe. Bigla itong sumugod kay Jimboy. Ang kanyang mga kamay ay parang mga kuko na nais kumalmot. Napaatras si Jimboy. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Bakit ganito ang kanyang ama? Ano ang nagawa ng chicharong iyon? Mabuti na lamang at hindi nagtagal ang pag-atake. Tila naubos ang lakas ni Mang Felipe. Bumagsak siya sa sahig, humihingal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Kinabukasan, mas lumala pa ang kalagayan ni Mang Felipe. Halos hindi na siya makahinga at ang kanyang balat ay naging kasing lamig ng yelo. Alam ni Jimboy na hindi na ito normal. Kailangan niyang humingi ng tulong kahit na alam niyang ang pinakamagaling na doktor sa bayan ay malayo. Mayroon pa ngang ibang pagpipilian. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Aling Elena, ang pinakamatandang babae sa baryo na kilala hindi lamang sa kanyang pagiging mananahi, kundi pati na rin sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at mga sinaunang pamamaraan. "Aling Elena," sabi ni Jimboy, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. "Kailangan ko po ng tulong ninyo para sa aking ama." Tiningnan siya ni Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-unawa. Tila alam na niya ang nangyayari. "Alam ko, Jimboy. Nararamdaman ko na ang pagbabago sa ating baryo." Ang mga anino ay tila nagiging mas makapal. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jimboy. "Mayroon akong gagawin. Isang matandang ritual. Ngunit kailangan kong malaman ang totoo mong hangarin. Handa ka bang harapin ang anumang katotohanan, gaano man ito kasama?" Tumango si Jimboy. Ang kanyang buong pagkatao ay handa nang salubungin ang anumang pagsubok. "Opo, Aling Elena. Gagawin ko ang lahat para sa aking ama." Ang mga salita ni Aling Elena ay nagbigay sa kanya ng maliit na pag-asa. Ngunit kasabay nito, ang pag-aalala ay lalong lumalim. Ang mga salita niya tungkol sa anino at pagbabago ay nagpapatibay sa kanyang kutob na ang chicharong iyon ay hindi lamang basta pagkain, kundi isang bagay na mas madilim, mas mapanganib at tila may kakayahang baguhin hindi lamang ang kanyang ama,
kundi pati na ang buong barangay Bato-Bato. Ang kalagayan ni Mang Felipe ay patuloy na lumalala. Halos hindi na siya makagalaw sa kanyang higaan at ang kanyang paghinga ay mababaw at mahina. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng buhay. Maliban sa paminsan-minsang pagkurap ng pulang ilaw na tila nagbabadyang, may hindi pangkaraniwan pa ring nagaganap sa kanyang kalooban. Si Jimboy ay halos hindi natutulog, palagi siyang nakabantay sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Sa wakas, hindi na napigilan ni Jimboy ang kanyang sarili. Sa pagitan ng mga luha, hinanap niya muli si Aling Elena. Nakita niya itong naghahanda ng mga gamit sa kanyang maliit na silid sa likod ng kanyang talyer. May mga tuyong dahon, mga kakaibang ugat at isang maliit na palayok na tila lumana. Aling Elena, mahinang sabi ni Jimboy, nakatayo sa pintuan. Nasaan na po ang aking ama? Tumingin si Aling Elena kay Jimboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Halika ki apo, tingnan natin siya. Sa loob ng kanilang kubo, tiningnan ni Aling Elena si Mang Felipe. Mahinang hinawakan niya ang pulso nito. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang isang baso ng tubig sa tabi ng higaan. At naghagis ng ilang patak ng isang maitim na likido mula sa isang maliit na bote sa tubig na iyon. Ito'y pampakalma at pampalinaw, paliwanag ni Aling Elena kay Jimboy. Hayaan mong uminom siya nito. Habang naghihintay tayo, maghahanda ako para sa pagtatawas. Si Jimboy ay nagmasid habang ang kanyang ama ay marahang umiinom ng likido. Tila unti-unti ngang kumalma ang paghinga ni Mang Felipe. Ngunit ang pulang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Pagkatapos noon, bumalik si Aling Elena sa kanyang silid. Kasama si Jimboy na nakasunod sa kanya. Puno ng pagtataka at kaunting takot, inilagay ni Aling Elena ang mga gamit sa isang mesa. Sinindihan ang ilang piraso ng kandila at naghanda ng isang maliit na lalagyan na may tubig. Ang pagtatawas, paliwanag ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay seryoso. Ay isang sinaunang paraan upang makita ang mga nakatagong bagay. Yayi lamanip mahabagum mampabay ang mga nilalang na hindi natin nakikita sa araw-araw. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng kandila, sinindihan ito at tinunaw ang wax. Ito ang ating magiging gabay. Habang nagsasalita si Aling Elena, ang mga patak ng tinunaw na wax ay bumagsak sa malamig na tubig at nagsimulang maghugis. Si Jimboy ay nakatitig, ang kanyang hininga ay tila nahihinto. Ang mga hugis na nabubuo sa tubig ay hindi ordinaryo. Ito ay parang mga gusot na linya, mga anino at mga pormang hindi niya maintindihan. Tingnan mo apo, sabi ni Aling Elena. Itinuturo ang isang bahagi ng tubig. Ano ang nakikita mo? Si Jimboy ay napalapit. Nakita niya ang isang bagay na tila isang malaking pakpak na nakalatag. At sa ilalim nito, mayroong isang bagay na tila isang kamay. Isang kamay na may mahahabang kuko, nakahawak sa isang bagay na hindi niya matukoy. Ang ekspresyon ni Aling Elena ay nagiging mas seryoso. Nagtunaw pa siya ng wax at muling nagpatak sa tubig. Sa pagkakataong ito, ang hugis ay naging mas malinaw. Nakita niya ang isang malaking figura na may pakpak na lumilipad sa ibabaw ng isang bagay na tila lupa. At sa ibaba nito, ang isang bagay na nababalutan ng tela. Hindi ito ordinaryong pagkain. Bulong ni Aling Elena, ang kanyang tinig ay nanginginig.
Hindi ito baboy. Tumunaw pa siya ng wax at ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ang mga hugis sa tubig ay tila nagbabago, nagiging mas malinaw, mas nakakatakot. Nakita niya ang isang ulo na may mahabang buhok, ang mga mata nito ay pulang-pula, at ang mga ngipin nito ay matutulis. At ang pinaka nakagugulat, nakita niya ang isang bagay na tila bahagi ng katawan ng tao. Ito'y dugo at laman ng tao. Sigaw ni Aling Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Ang mga salita ay tila bumagsak na parang mga kidlat sa pandinig ni Jimboy. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Tumayo si Aling Elena. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa nakikita niya sa tubig. Ang chicharon na yan, hindi ito gawa sa baboy. Gawa ito sa huminto siya. Tila nahihirapan ibigkas ang mga salita. Sa tao, ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa puso ni Jimboy. Ang kanyang mundo ay biglang bumagsak. Ang amoy na nagdala ng pag-asa sa baryo ay biglang naging amoy ng kamatayan. Ang lasa na nagpaligaya sa kanyang ama ay naging lasa ng kasuklam-suklam. Napatingin siya sa silid kung nasaan ang kanyang ama. Ang pulang kislap sa mga mata ni Mang Felipe ay tila mas lalong nagniningas na parang isang halimaw na naghihintay lamang na pakawalan. Hindi, bulong ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi maaari. Ngunit ang nakikita ni Aling Elena sa tubig ay hindi nagsisinungaling. Ang mga sinaunang nilalang, ang mga aswang, ay hindi lamang mga kwento sa gabi. Sila ay totoo at tila sila ay muling nagising sa barangay Bato-Bato. Dala ang kanilang nakakatakot na gana. Ang mga salita ni Aling Elena ay nanatili sa hangin, mabigat at nakakabigla. Hindi ito baboy. Ito'y dugo at laman ng tao. Ang tunog ng kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng isang katotohanang napakalaki at napakasama na tila hindi kayang tanggapin ng isipan. Si Jimboy ay nakatayo roon, parang pinako sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bubog na lalagyan na puno ng tubig, kung saan ang mga hugis ng kasamaan ay malinaw na nakikita. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang simpleng buhay sa bato-bato, ay biglang naglaho na parang bula. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, si Jimboy ay marahang lumapit sa kanyang ama. Si Mang Felipe ay mahina pa rin, ngunit ang pulang kislap sa kanyang mga mata ay tila mas naging intense. Hindi na ito ang kanyang ama. Ito ay isang nilalang na nabubuhay sa kasuklam-suklam na pagkain na ito. Ama, mahinang sabi ni Jimboy, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang chicharong kinakain mo, hindi ito karne ng baboy. Napatingin si Mang Felipe kay Jimboy. Ang kanyang mga mata ay malabo. Tila hirap makakilala. Ano ang sinasabi mo? Ungol niya. Gawa ito sa tao, ama. Sabi ni Jimboy. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Napakunot ang noo ni Mang Felipe at pagkatapos ay tila may nagbago sa kanyang mukha. Ang kalituhan ay napalitan ng isang uri ng pangamba at pagkatapos ay galit. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Sigaw niya at sinubukan niyang tumayo, ngunit nang hina agad ang kanyang mga binti. Tumingin si Aling Elena kay Jimboy. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Jimboy,
Ang mga nagtitinda na yan, sila ang may sala nito. Kailangan natin silang harapin. Kung gawa ito sa tao, ibig sabihin, mayroon silang kinalaman sa pagkawala ng mga tao sa ating lugar noon pa man. Ang mga salita ni Aling Elena ay nagbigay ng bagong apoy sa puso ni Jimboy. Ang kanyang ama ay naging biktima, ngunit sino ang tunay na may pakana nito? Ang dalawang lalaki na nagbebenta ng chicharon, kasama si Carlo, ang kanyang matapat na kaibigan na hindi nahihiwalay sa kanya. Nagpunta sila sa maliit na tindahan na itinayo ng dalawang lalaki. Ang baryo ay tila natutulog, ang mga tao ay nahihimbing sa kanilang mga bahay. Marahil ay napagod sa init ng araw, o marahil ay nagsisimula na ring maramdaman ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa bato-bato. Nang makarating sila sa tindahan, nakita nila ang dalawang lalaki na naglilinis ng kanilang mga gamit. Tila sila ay handa ng umalis. "Teka muna!" Sigaw ni Jimboy. Lumapit siya sa kanila, kasunod si Carlo. "Saan kayo pupunta?" Nagulat ang dalawang lalaki. Napatingin sila sa dalawang binata. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Wala kaming pupuntahan," sabi ng mas matandang lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam namin ang ginagawa ninyo," sabi ni Carlo. Ang kanyang tinig ay matatag. "Alam namin kung ano ang laman ng inyong chicharon." Napaluhod ang mas nakababatang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Patawarin ninyo kami," sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Pinilit kami. Pinilit eh." "Sino ang pumilit sa inyo?" tanong ni Jimboy. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Si Ate Dario," sagot ng mas matandang lalaki. "Siya ang nagbigay sa amin ng resepta. Siya ang nag-utos na dalhin namin ito rito. Kung hindi namin gagawin, ipapahamak niya kami." Si Ate Dario, isang malayong kamag-anak ni Mang Felipe na tila nagtatrabaho bilang abogado sa bayan. Hindi alam ni Jimboy kung ano ang kinalaman nito sa lahat ng ito. "Bakit niya gagawin yan?" tanong ni Carlo. Ang dalawang lalaki ay nagkatinginan, tila nag-aalangan kung sasabihin ang lahat. Ngunit ang pagkaawa sa kanilang mga mukha ay nagpabago ng isip ni Jimboy. Hindi sila ang tunay na kalaban. Sila ay mga kasangkapan lamang. Siya ang may kinalaman sa mga nawawalang tao noon, sabi ng mas nakababatang lalaki. Ang chicharong ito, hindi lang ito basta pagkain. Ito ay paraan para mapalakas ang mga nasa baryo, para maging masunurin sila sa gusto ni Atty. Dario. At ang pinakamalala, ang pinagmulan ng karne ay ang mga taong nawawala. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Jimboy. Ang mga nawawalang tao noon, ang mga kwento na tila mga alamat lamang, tila ang lahat ay konektado. At ang dalawang nagtitinda na ito, sila ba ay aswang? Tanong ni Jimboy. Naaalala ang mga sinabi ni Aling Elena. Umiling si Erica, ang babaeng nagtitinda, na hindi nila napansin na kasama pala ng dalawang lalaki sa likod ng kariton. Nakaupo lamang doon, tahimik at tila wala ng buhay. Hindi kami aswang," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may pilit na katatagan. "Kami ay mga biktima rin. Si Atty. Dario, siya ang nagdala sa amin dito." Sa pagkakataong ito, lumabas si Erica mula sa lilim. Ang kanyang mukha ay malungkot, puno ng sugat at pagod. "Ang aking kapatid na kasama ko rito, si Totoy, siya ang kinuha."
Ginagamit nila si Totoy para gumawa ng chicharon. At ako, pinipilit nila akong tulungan sila. Kung hindi, sasaktan nila si Totoy. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa nalaman ni Jimboy tungkol sa kanyang ama. Ang dalawang lalaki na tila nagbebenta ng kasamaan ay mga bihag din. At ang pinakamalalang aspeto ng lahat ay ang taong nagpapakana nito ay isang tao rin. Isang abogado na dapat sana ay tagapagtanggol. Habang nag-uusap sila, isang malakas na ungol ang narinig mula sa malayo. At kasunod nito, ang tunog ng mga yapak na tumatakbo papalapit. Nilingon ni Jimboy at Carlo ang direksyon ng ungol. Mula sa dilim ng mga puno, lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa baryo. Ngunit hindi sila ang mga taong kilala nila. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka at sila ay tumatakbo patungo sa kanila na parang mga baliw. "Tago tayo!" sigaw ni Carlo at agad niyang hinila si Jimboy at Erica patungo sa likuran ng tindahan. Narinig nila ang mga yapak ng mga tao na dumadaan malapit sa kanila. Ang kanilang mga ungol na puno ng gutom at galit. Tila ang buong baryo ay unti-unti nang nababalot ng isang uri ng kabaliwan. Isang sakit na dulot ng kasuklam-suklam na chicharon. Anong nangyayari sa kanila? Bulong ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla. Tumingin si Erica sa mga tao na dumaraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan. Ang chicharon. Hindi lang nito pinapalakas ang mga aswang. Pinapalakas din nito ang kasamaan sa puso ng tao. Ginagawa silang mga halimaw. Isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa direksyon ng kanilang kubo. Tila mayroong kaguluhan doon. "Si Ama!" sigaw ni Jimboy at agad siyang tumakbo papalayo sa tindahan patungo sa kanilang kubo kahit na alam niyang wala siyang gaanong magagawa laban sa mga taong nagwawala. Si Carlo at Erica ay sumunod sa kanya. Ngunit alam nila na mas malaki pa ang panganib na kanilang kinakaharap. Ang sigaw mula sa direksyon ng kanilang kubo ay nagtulak kay Jimboy na tumakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Ang bawat hakbang niya ay tila pinipigilan ng bigat ng kanyang dibdib, isang halo-halong takot para sa kanyang ama at pagkamangha sa bilis ng pagkalat ng kaguluhan. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang tahanan, ang tanawin na bumungad sa kanila ay mas masahol pa sa kanilang inakala. Ang kanilang maliit na kubo ay halos nagigiba na. Ang pader ay may mga malalaking butas, ang bubong ay bahagyang natanggal. At sa loob, ang mga kasangkapan ay nakakalat, sira-sira. At sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya ang ilang mga tao mula sa baryo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa sahig. Hindi na sila ang mga taong kilala ni Jimboy. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkagahangaman. Ang kanilang mga bibig ay naglalaway. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Felipe, nakahiga sa isang sulok, tila wala ng malay. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa isang maliit na piraso ng chicharon na tila nahulog mula sa kamay ng isa sa mga nagwawalang tao. Tila mayroon pa rin kahit kaunting pagnanasa ang nananatili sa kanya. "Ama!" sigaw ni Jimboy, ngunit tila hindi siya naririnig. Ang mga tao sa loob ng kubo ay nagsimulang lumingon sa kanila.
Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng hindi kilalang pagkasuklam. "Umalis kayo!" Sigaw ng isa sa kanila, isang matandang lalaki na dating kapitbahay nila. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na ang dating malumanay na tinig. Ito ay tila isang ungol ng isang hayop. "Hindi kami aalis!" Sigaw ni Carlo na nakatayo sa tabi ni Jimboy. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng kahoy. Handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nagsimulang sumugod ang mga tao. Si Jimboy ay agad na hinawakan si Erica na tila nanginginig sa takot. "Tumakbo tayo!" sigaw niya. Tumakbo sila papalayo mula sa kanilang nasirang kubo. Ang mga sigaw at ungol ng mga tao ay sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo sila papalayo sa sentro ng baryo, mas lalo nilang napansin ang kaguluhan. Ang dating tahimik na bato-bato ay naging isang eksena ng kaguluhan at karahasan. May mga nag-aaway sa kalsada, nag-uunahan sa mga pagkain na tila hindi na nila kilala. At ang ilan ay basta na lamang tumatakbo ng walang dahilan na parang hinahabol ng kung anong hindi nakikitang panganib. Ang dating mapayapang baryo ay tila naging isang impyerno sa lupa. "Hindi ko na makilala ang ating baryo," sabi ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla. Parang lahat sila ay nawala na sa katinuan. Tumingin si Erica sa mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ito ang epekto ng chicharon. Hindi lang nito pinapalakas ang mga aswang. Ginagawa nitong mga halimaw ang mga tao. Nawawala ang kanilang pagkatao. Habang nag-uusap sila, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Isang malakas na pagaspas ng malalaking pakpak na sinundan ng isang nakakakilabot na hiyaw. Lahat sila ay napatingin sa itaas. Sa pagitan ng madilim na ulap, nakita nila ang isang malaking anino na lumilipad. Ito ay malaki, na may malalapad na pakpak na parang sa paniki, at ang hugis nito ay tila isang tao. Ngunit may kakaibang mahahabang paa, at ang ulo nito ay tila hindi tao. Ito ay isang manananggal. "Manananggal!" sigaw ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa baryo. Ang kanilang mga sigaw ay nagiging mas malakas. Ang manananggal ay tila naglalaro sa kanila. Lumilipad ng mababa. Ang kanyang anino ay nagbibigay ng takot sa lahat. "Papunta siya sa direksyon ni Aling Elena," biglang sabi ni Erica na tila may naalalang impormasyon. Si Atoy ni Dario. Ginagamit niya ang mga manananggal para takutin ang mga tao, para masundan nila ang utos niya. At si Aling Elena, siya ang tanging may alam kung paano lalabanan ang mga ito. Ang pagkaalam na ito ay nagbigay ng bagong layunin kay Jimboy. Kailangan niyang makarating kay Aling Elena. Siya ang kanilang huling pag-asa. "Kailangan nating makarating sa kanya," sabi ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Siya ang tanging makakatulong sa atin. Muli silang tumakbo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila tumatakbo palayo sa panganib, kundi patungo sa isang mas malaking laban. Habang tumatakbo sila papalayo sa sentro ng baryo, napansin ni Jimboy na tila unti-unting nawawala ang mga tao na nagwawala. Tila ang epekto ng chicharon ay mas malakas sa gitna ng baryo, kung saan ito unang ipinakilala. Ngunit ang panganib ay hindi nawala. Ang manananggal ay patuloy na naglilibot sa himpapawid, at ang mga salita ni Erica ay bumabagabag sa isipan ni Jimboy. Si Attorney Joe Dario
ang utak ng lahat ng ito. At ang kanyang mga kasangkapan ay hindi lamang ang dalawang lalaki na nagtitinda, kundi pati na rin ang mga nakakatakot na nilalang mula sa mga alamat. Nang sila ay makalapit sa gilid ng baryo, malapit sa mga puno na naghihiwalay sa bato-bato sa masukal na kagubatan, napansin nila ang isang senyales. Isang maliit na uling na nakasulat sa isang bato na may kakaibang simbolo na pamilyar kay Jimboy. Ito ay ang simbolo na minsan nang nakita niya sa mga gamit ni Aling Elena. "Dito," sabi ni Jimboy. "Alam ko na ang daan." Sumunod sila kay Jimboy patungo sa mga puno, papalayo sa kaguluhan ng baryo. Ang tunog ng mga sigaw at ungol ay unti-unting humihina, napalitan ng mga tunog ng gubat, mga huni ng kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon. Ngunit sa kabila ng paglayo nila sa kaguluhan, isang bagong uri ng takot ang bumabalot sa kanila. Ang pagpasok nila sa kagubatan ay tila pagpasok sa isang mundo na puno ng hindi kilalang panganib. Ang pagpasok nila sa masukal na kagubatan ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang mga puno ay matatayog at magkakadikit, halos hindi mapasukan ng sinag ng araw, kahit pa ang gabing ito ay maliwanag dahil sa buwan. Ang mga tunog ng gubat ay tila nagiging mas mabigat, mas nakakakilabot. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng kuliglig ay tila nagdadala ng babala. Si Jimboy, na siyang pinakakilala sa lugar na ito, ay nangunguna. Sa bawat paghakbang, tila hinahanap niya ang mga palatandaan na iniwan ni Aling Elena. Si Erica ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa paligid, tila inaasahan na anumang sandali ay may lalabas mula sa dilim. Si Carlo naman, sa kabila ng kanyang pagiging matapang, ay hindi rin maiwasan ang makaramdam ng panginginig sa kanyang mga kalamnan. "Sigurado ka bang dito ang daan, Jimboy?" Mahinang tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. "Medyo malayo na tayo sa baryo." "Oh, sigurado ako," sagot ni Jimboy. Tumuturo sa isang maliit na uling na nakasulat sa isang bato sa kanilang daraanan. Ito ang simbolo na ginagamit ni Aling Elena. Mayroon siyang maliit na kubo dito sa kagubatan, isang lugar kung saan siya nag-iisa para magdasal at maghanda ng kanyang mga gamot. Pagkatapos ng ilang minuto pang paglalakad, narating nila ang isang maliit na liwanag sa di kalayuan. Ito ay nagmumula sa isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng isang batis. Tila ito ay isang mapayapang lugar, malayo sa kaguluhan ng bato-bato. Ngunit nang sila ay lumapit, napansin nila ang mga palatandaan ng kaguluhan. Ang pintuan ng kubo ay nakabukas ng maluwag, at ang bubong ay may malaking butas na tila gawa ng malakas na puwersa. Ang mga kasangkapan sa loob ay nakakalat at may mga bakas ng dugo sa sahig. "Aling Elena," tawag ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Aling Elena, nasaan po kayo?" Walang sumagot. Nagmamadali silang pumasok sa kubo. Sa loob, nakita nila ang mga natirang gamit ni Aling Elena. Ang mga tuyong dahon, ang mga ugat, at ang mga bote ng mga likido. Ngunit wala si Aling Elena. Sa isang sulok, nakita nila ang isang tumpok ng mga basag na wax mula sa kandila at ang mga piraso ng basag na lalagyan ng tubig na ginamit niya para sa pagtatawas. Tila nagkaroon ng malaking labanan dito. "Nasaan siya?" tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. Si Erica,
na tinitingnan ang mga bakas ng dugo sa sahig, ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Nakikita ko, parang may naglaban dito. Mukhang napilitan siyang umalis. Habang sinusuri nila ang paligid, napansin ni Jimboy ang isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng isang nakatumbang mesa. Ito ay isang sulat na nakasulat sa kamay ni Aling Elena. "Basahin mo," sabi ni Carlo kay Jimboy. Binuksan ni Jimboy ang sulat at nagsimulang magbasa. "Apo Jimboy, at sa inyong mga kasama," nagsimula ang sulat. "Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin ay nakarating kayo rito. Ako ay napilitang umalis. Ang mga nilalang na inyong kinatatakutan, ang mga manananggal, sila ang umatake sa akin. Tila alam nila na ako ang inyong tanging pag-asa. Si Atty. Dario ang nagpadala sa kanila. Siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Hindi lamang ang paggamit sa mga chicharon, kundi pati na rin ang mga nawawalang tao noon. Ang mga manananggal ay kanyang mga kasangkapan, kapalit ng pagkain na ibinibigay niya sa kanila mula sa mga biktima. Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mayroon akong pinagtataguan. Isang lugar kung saan hindi nila ako mahahanap. Kailangan ninyong hanapin ako roon. Ang susi ay ang mga ugat na ito." Itinuro ni Aling Elena sa isang tumpok ng mga ugat sa sulok ng kubo. "At ang mga salita na narinig ninyo mula sa akin. Ang mga manananggal ay may kahinaan. Huwag kayong matakot. Ang inyong katapangan ang magiging sandata ninyo. Mag-iingat kayo." Nang matapos basahin ni Jimboy ang sulat, tumingin siya kay Erica at Carlo. May alam siya kung paano tayo magtatagumpay. Kailangan nating hanapin siya. Si Erica, na tinitingnan ang mga ugat na tinutukoy ni Aling Elena, ay nagsalita. Ang mga ugat na ito, ang ilan sa mga ito ay ginagamit para sa pagpapahina ng mga aswang. Ngunit kailangan nating malaman kung paano gamitin ang mga ito. Bigla, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kubo. Ang tunog ay hindi lamang galing sa kagubatan, kundi tila nagmumula mismo sa himpapawid. "Manananggal!" sigaw ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Nagsilapitan sila sa bintana at nakita nila ang isang napakalaking anino na lumilipad sa kalangitan. Ito ay mas malaki kaysa sa nakita nila sa baryo. Ang mga pakpak nito ay tila gawa sa manipis na balat. At ang mga mata nito ay nagniningning na pula sa kadiliman. Ito ay direktang lumilipad patungo sa kanilang direksyon. "Nahanap niya tayo," dahil sabi ni Jimboy. Ang kanyang puso ay bumibilis. Nagsimulang magtakbuhan ang tatlo sa loob ng kubo, naghahanap ng ligtas na mapagtataguan. Ngunit saan sila pupunta? Ang manananggal ay tila alam ang kanilang kinaroroonan. Sa labas, ang pag-aspas ng mga pakpak ay naging mas malakas. Sinasabayan ng isang nakakakilabot na ungol. Ang lupa ay tila nanginginig sa lakas ng paglapag nito. Pagkatapos, isang matinding pagbagsak ang narinig mula sa labas ng kubo, kasunod ng isang nakakabinging sigaw. Dahan-dahang lumapit si Jimboy sa pintuan. Kasama sina Carlo at Erica, binuksan niya ito ng kaunti. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang isang malaking nilalang na may pakpak. Ang katawan nito ay kalahating tao, ang tamay kalahating kakaibang nilalang na nakalapag sa lupa, ilang metro lamang mula sa kubo. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang bibig nito ay nakabuka.
nagpapakita ng matutulis na ngipin. Ito ay isang manananggal. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang hindi nito pagtingin sa kanila. Ang tingin nito ay nakatuon sa isang direksyon sa kagubatan, isang lugar na tila mas malalim at mas madilim. At ang ulo nito, na hiwalay sa katawan, ay tila tumitingin sa isang bagay na mas malayo pa. Hindi tayo ang habol niya, mahinang sabi ni Erica. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at kaunting takot. May iba pa siyang hinahanap. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng liwanag sa isipan ni Jimboy. Ang mga salita ni Aling Elena, ang mga ugat, ang mga manananggal. Hindi sila ang tunay na kaaway. Sila ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na kalaban ay mas malalim pa. Ang manananggal na lumapag malapit sa kanila ay tila hindi interesado sa kanila. Ang malalaki at pulang mga mata nito ay nakatuon sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, sa isang direksyon na tila mas madilim at mas misteryoso. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kina Jimboy, Carlo at Erica. Mabuti yan, sabi ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Mukhang hindi tayo ang kanyang hinahanap. Mabilis, sundan natin ang direksyon na iyon. Baka doon natin makita si Aling Elena. Sumunod sila sa direksyon kung saan nakatingin ang manananggal. Papalayo sa kubo na iniwan nila. Papalayo sa liwanag ng buwan. Papalayo sa mga lugar na kilala nila. Ang kagubatan ay lalong nagiging masukal. Ang mga puno ay nagiging mas matatayog at ang mga anino ay tila nagiging mas malalaki at mas nakakatakot. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, paggapang at pag-iwas sa mga nakabitin na baging, narating nila ang isang maliit na batis na dumadaloy mula sa isang tila hindi malalim na bangin. Sa gilid ng bangin, mayroong isang maliit na pasukan, halos natatabunan ng mga halaman at lumot. Ito na yata yon, sabi ni Erica. Ang kanyang tinig ay tila nagbabakasakali. Ang lugar na binanggit ni Aling Elena sa kanyang sulat, dahan-dahan silang lumapit sa pasukan ng kuweba. Sa loob, mayroong kaunting liwanag na nagmumula sa isang maliit na apoy. At sa tabi ng apoy, nakaupo si Aling Elena. Siya ay tila pagod at may sugat sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng determinasyon. Aling Elena, tawag ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay puno ng paghinga at pag-asa. Napalingon si Aling Elena at isang nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya sila. Kayo na pala, Apo. Alam kong darating kayo. Agad siyang lumapit sa kanila. Sinuri niya ang kanilang kalagayan. Mabuti at ligtas kayo. Ngunit mukhang nasubok kayo ng malala. Sinimulan ni Aling Elena na gamutin ang sugat sa kanyang braso gamit ang ilang mga dahon na kanyang nakalap. Ang mga manananggal, sila ay napakalakas. Ngunit alam ko kung paano sila pahinain. Si Atoy Naudario, siya ang utak ng lahat ng ito. Siya ang nagbigay sa mga manananggal na ito ng kanilang pagkain, kapalit ng kanilang serbisyo. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Elena? Tanong ni Jimboy. Naupo siya sa tabi ng apoy, kasama sina Carlo at Erica. Ang mga manananggal, paliwanag ni Aling Elena, ay mga nilalang na napakalaki ng kanilang gutom. Kailangan nila ng laman ng tao para mabuhay. Si Atoy Naudario, sa kanyang kasakiman, ay nakipagkasundo sa kanila. Ginamit niya ang mga nawawalang tao sa baryo noon at ngayon
ang mga taong nadala niya gamit ang chicharon. Ginagawa niyang pagkain ang mga biktima niya, kapalit ng pagkontrol niya sa baryo at pagpapalakas sa kanyang sariling kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Carlo. Pero bakit po ang mga chicharong iyon? Paano po nakukuha ni Atty. Dario ang mga tao? Ang chicharong iyon, sagot ni Aling Elena, ay hindi lamang chicharon. Ito ay may halong sangkap na nagpapalakas sa gutom at kasakiman. Ito ay nagiging sanhi para ang mga tao ay mawalan ng kontrol sa kanilang sarili, para sila ay maging mas madaling manipulahin. At ang pinakamasama pa, ang mga taong labis na naadik dito ay nagiging mas madaling biktima para sa mga manananggal. Ito ay isang siklo ng kasamaan na itinanim ni Atty. Dario. Si Erica ay tila nabigla sa kanyang narinig. Ibig sabihin, ang kapatid ko, si Totoy, siya ang ginagamit ni Atty. Dario para gawin ang chicharon. Tumango si Aling Elena. Oo, Apo. At hindi lamang siya. Marami pang iba. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Nandito ako para tulungan kayo. Kinuha ni Aling Elena ang mga ugat na kanyang nakalap at ang mga natirang gamit mula sa kanyang kubo. Ang mga ugat na ito, sabi niya, habang ipinapakita ang mga ito kay Jimboy. Ito ang mga gamot na maaaring magpahina sa mga manananggal. Kung mailalapat sa tamang paraan, maaari silang mapatay o mapatakbo palayo. Kailangan natin ng tapang at kailangan nating magtulungan. Tumingin si Jimboy sa mga ugat. Pagkatapos ay kay Aling Elena at sa kanyang mga kaibigan. Ang bigat ng kanilang misyon ay tila bumigat palalo. Ngunit kasabay nito, isang uri ng determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya ang dating Jimboy na nag-aalinlangan sa mga kwentong bayan. Alam na niya ang katotohanan, gaano man ito kasama. Kailan po tayo aalis, Aling Elena? Tanong ni Jimboy. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Handa na po akong harapin ang anumang kailangan. Nagbigay ng isang malungkot na ngiti si Aling Elena. Sa lalong madaling panahon na po, sapagkat si Atty. Dario ay hindi titigil. At alam kong darating ang oras na kailangan nating harapin siya ng harapan. Ngunit muna, kailangan nating maging handa. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa lupa. Ang mga bato sa pasukan ng kuweba ay nagsimulang magbagsakan. Isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa labas. May paparating, sigaw ni Carlo, na nakadungaw sa pasukan ng kuweba. Nagsilapitan sila. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang isang malaking anino na papalapit. Ito ay ang manananggal na kanilang nakita kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito nag-iisa. Mayroon pang iba na sumusunod sa kanya. Ang mga pakpak nito ay nangingibabaw sa kadiliman ng kagubatan. Hindi tayo ang tinatakasan niya, sabi ni Jimboy. Naalala ang nangyari kanina. Ibig sabihin, may iba pa siyang pinupuntahan at malamang naroon din si Atty. Dario. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Aling Elena. May alam akong mas ligtas na lugar. Sumunod kayo sa akin. Di lumabas sila sa kuweba patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, habang ang mga ungol ng manananggal ay tila lumalapit. Ang kanilang paglalakbay patungo sa katotohanan at paghahanap ng kaligtasan ay nagsimula na. Sa paggabay ni Aling Elena, tinahak nila ang isang sikretong daanan sa kagubatan. Isang landas na halos hindi napapansin ng sinuman. Ang mga manananggal ay tila hindi sila napapansin. Ang kanilang mga hiyaw ay lumalayo
na tila mas may mahalagang misyon silang ginagampanan. Ang kuweba kung saan sila nagtago ay isang maliit na lagusan na nagtatapos sa isang dating plantasyon ng tubo, na ngayon ay abandonado na at nababalot ng damuhan at mga malalaking puno. Ito ang lugar, sabi ni Aling Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Dito nagsimula ang lahat. Dito ginawa ni Atty. Dario ang kanyang unang kasunduan. Nang sila ay makapasok sa plantasyon, nakita nila ang isang lumang gusali ng imbakan na tila napabayaan na sa loob ng maraming taon. Ang mga dingding nito ay puno ng lumot at ang bubong ay bahagyang bumagsak. Ngunit sa gitna ng pagkasira, mayroong isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa lugar. Sa pagpasok nila sa loob ng imbakan, bumungad sa kanila ang isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng silid, mayroong isang malaking cauldron na kumukulo, at ang amoy na nagmumula dito ay hindi katulad ng anumang naamoy nila dati. Ito ay mabaho, may halong dugo at may kasamang kakaibang tamis na tila nakakaakit. Sa paligid ng cauldron, mayroong ilang mga tao na tila wala sa katinuan. Sila ay mga mamamayan ng bato-bato na nahulog sa impluwensya ng chicharon. At sa harap ng cauldron, nakatayo si Atty. Dario. Si Atty. Dario ay pamaydedip ay hindi na ang dating matikas na abogado na kilala nila. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tila baluktot na piraso ng karne matatip na nababalutan ng tela. "Ate, Dario!" sigaw ni Jimboy. Lumabas siya mula sa likuran ni Aling Elena. Napalingon si Atty. Dario at ngumisi siya. "Jimboy, siya si Aling Elena. Akala ko ay hindi na kayo darating. Napakahusay na pagtatanghal ang inyong sinimulan, hindi ba?" "Ano ang ginagawa mo dito, Dario?" tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. "Niloloko mo ang lahat. Nilalason mo ang aming baryo." Tumawa si Atty. Dario. "Nilalason? Hindi. Pinapalakas ko sila. Binibigyan ko sila ng tunay na lakas. Ang lakas na dapat sana ay sa kanila na noon pa man. At ang chicharon na yan?" tanong ni Erica, nakaturo sa cauldron. "Yan ba ang iyong pagpapalakas?" "Hindi lang yan," sabi ni Atty. Dario. Tila nagmamalaki. "Ito ang bunga ng aking kasunduan. Ang aking unang kasunduan noong panahong nawawala ang mga tao sa baryo. Hindi sila nawala. Sila salaya ibinigay ko sa mga manananggal na ito. Bilang kapalit, binigyan nila ako ng lakas. Lakas para kontrolin ang mga tao. Lakas para baguhin ang takbo ng buhay sa baryo." Napakunot ang noo ni Jimboy. "Ang mga nawawalang tao noon, sila ang ginamit mo." Tumango si Atty. Dario. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Oo, sila ang unang handog, ang mga nagtaksil sa akin, ang mga humadlang sa aking plano noon. Ang kanilang laman, ang pinakamagandang sangkap. At ang mga manananggal, sila ang aking mga tagapagbantay. Sila ang pumapatay sa mga ayaw sumunod." Ang katotohanan iyon ay tila bumagsak na parang mga bato sa puso ni Jimboy. Ang kanyang ama ay nabaliw dahil sa mga taong nawala noon na siyang unang biktima ni Dario. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. At ngayon, sabi ni Atty. Dario, tumingin siya sa mga mamamayan ng bato-bato na tila mga alipin sa paligid niya. Nagsimula na ang bagong panahon. Ang chicharon na ito ay hindi lang basta pagkain. Ito ay ang susi sa tunay na kapangyarihan.
At kayo ay mga hadlang lamang. Biglang isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa labas ng imbakan. Ang mga pader ay nagsimulang manginig. Ang mga mamamayan na nasa loob ay nagsimulang magkagulo. "Nandito na sila!" sigaw ni Carlo. "Ang mga manananggal!" Napangisi muli si Atty. Teodario. "Magaling dumating sila sa tamang oras. Ang aking mga bisita sa pagpasok ng mga manananggal." Ang kanilang mga pakpak ay lumilikha ng malakas na hangin na nagpapalipad sa mga alikabok at mga dahon sa loob ng imbakan. Ang kanilang mga pulang mata ay upay tabumahamin. Kumikislap sa kadiliman na tila mga baga na nagbabaga. At sa gitna nila, isang mas malaking manananggal ang lumipad papasok. Ang katawan nito ay napakalaki at ang ulo nito ay hiwalay. Lumilipad sa harap nito. "Ang aking mga kaibigan," sabi ni Atty. Teodario. Tumingin siya sa malaking manananggal. "Dumating kayo sa tamang oras. Mayroon tayong mga bisita." Ngunit ang mga manananggal ay tila hindi interesado sa kanila. Ang kanilang tingin ay nakatuon lamang kay Atty. Teodario. At pagkatapos, sa isang iglap, ang malaking manananggal ay sumugod kay Atty. Teodario. "Ano? Hindi!" sigaw ni Atty. Teodario. "Kami ay may kasunduan." Ngunit ang mga manananggal ay tila hindi na nakikinig. Ang kanilang kasunduan ay batay sa laman. At tila sa paningin nila, si Atty. Teodario ay hindi na nagbibigay ng sapat. O marahil, ang pinakamalakas sa kanila ay nais lamang kontrolin ang lahat. Ang mga mamamayan ng baryo na nasa loob ng imbakan ay nagsimulang magkagulo, natakot sa biglaang pag-atake ng mga manananggal. Si Jimboy, Carlo at Erica ay ginamit ang pagkakataon na ito. "Tara na!" sigaw ni Jimboy. "Gamitin natin ang kaguluhan." Habang naglalaban ang mga manananggal at si Atty. Teodario, nakita ni Jimboy ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kamay ni Atty. Teodario. Isang maliit na bag na gawa sa tela na may kakaibang simbolo. Tila ito ang susi sa lahat. "Kunin natin yan," sabi ni Jimboy, at mabilis siyang tumakbo patungo sa bag na iyon. Habang sina Carlo at Erica ay nagsimulang ilabas ang mga mamamayan na tila nawawalan ng malay dahil sa takot. Ang kaguluhan sa loob ng lumang imbakan ay nasa kasukdulan. Ang mga ungol ng mga manananggal ay naghahalo sa mga sigaw ng takot ng mga mamamayan ng bato-bato. Habang si Atty. Teodario ay desperadong lumalaban sa kanyang dating mga kasunduan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jimboy ay nakakuha ng maliit na bag na nahulog mula sa kamay ni Dario. Ito ay gawa sa lumang tela at may kakaibang simbolo na nakaborda dito. Ang simbolo na nakita niya sa mga gamit ni Aling Elena. "Kunin natin to," sigaw ni Jimboy kay Carlo at Erica habang tinutulungan nila ang mga mamamayan na lumabas sa imbakan. "Ito na yata ang susi." Lumabas sila sa gusali. Iniwan ang nakakabaliw na eksena ng pag-aaway ng mga manananggal at ni Atty. Teodario. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay nanatili. Tiningnan nila ang maliit na bag sa kamay ni Jimboy. "Ano yan?" tanong ni Erica. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. "Hindi ko alam," sagot ni Jimboy. "Pero ang simbolo na ito rin ang nasa mga gamit ni Aling Elena." Bumalik si Aling Elena mula sa pagkakakubli nila.
Dala ang ilang mga ugat at mga dahon. Kailangan nating kumilos agad, sabi niya. Ang mga manananggal ay hindi magtatagal at si Dario, hindi ko alam kung ano ang plano niya sa huli. Nagpatuloy ang pagtakas nila palayo sa plantasyon. Habang papalayo sila, mas lalong lumakas ang mga ungol at sigaw mula sa imbakan. Tila ang labanan ay nagiging mas marahas. Pagdating nila sa isang maliit na kapatagan, malapit sa batis na kanilang dinaanan, huminto si Aling Elena. Dito tayo pansamantalang magtatago, sabi niya. Kailangan nating paghandaan ang huling paghaharap. Kinuha niya ang mga ugat at dahon na dala niya at nagsimulang maghalo-halo ng mga ito. Ang mga ito, sabi niya, habang inabot kay Jimboy ang isang maliit na sobre na puno ng pinulbos na ugat, ay gawa sa mga halamang gamot na makakapagpahina sa mga manananggal. Kapag inihagis mo ito sa kanila, mahihirapan silang lumipad at mawawala ang kanilang lakas. Inabot din niya kay Carlo ang isang maliit na kutsilyo na tila gawa sa buto ng hayop. Ito ay espada na gawa sa buto ng kabayo. Sinasabing ang mga manananggal ay takot sa buto ng kabayo. At para kay Erica, inabot niya ang isang maliit na kristal na tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Ito ay anting-anting. Magbibigay ito ng proteksyon sa iyo at sa inyong kapatid kung sakaling makita ninyo siya. Pero paano po si Atty. Joe Dario? Tanong ni Jimboy. Hawak ang sobre ng pinulbos na ugat. Si Dario, mahinang sabi ni Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Siya ang nagdala ng kasamaan sa baryo. Ang kanyang kasakiman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ngunit ang mga manananggal, sila ang tunay na kaaway. At tila sila ay nagbabawi na ng kanilang utang. Habang nagsasalita si Aling Elena, isang malakas na pag-aspas ng pakpak ang narinig mula sa itaas. Ang malaking manananggal na kanilang nakita kanina ay muling lumitaw. Kasama ang iba pang mas maliliit, tila sila ay sumusunod na sa kanila. Nandito na sila! Sigaw ni Carlo. Hindi sila titigil. Tama, sabi ni Aling Elena. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Ngunit ngayon, mayroon niya na tayong sandata. Jimboy, gamitin mo ang mga ugat na yan. Carlo ang kutsilyo, Erica ang anting-anting, at ako, tutulungan ko kayo sa aking mga dasal at mga halamang gamot. Naghanda sila para sa huling pagharap. Si Jimboy ay tinitingnan ang maliit na bag na nakuha niya mula kay Dario. Tila ito ay naglalaman ng isang bagay na mahalaga. Dahil sa kanyang pagkausyoso, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mga salita na tila isang sinaunang dasal. At kasama nito, isang maliit na piraso ng chicharon. Ano to? Bulong ni Jimboy. Huwag mong kainin yan. Biglang sigaw ni Aling Elena. Delikado yan. Ngunit bago pa man makapigil si Aling Elena, ang ilang mga mamamayan tasan na tila nasa ilalim pa rin ng impluensya ng chicharon ay nagsimulang lumapit sa kanila na tila naaakit sa amoy ng chicharon na nasa kamay ni Jimboy. Dapat nating sirain yan, sabi ni Carlo. Ngunit sa sandaling iyon, ang malaking manananggal ay lumapag sa harap nila. Ang ulo nito ay hiwalay at lumilipad sa harap nito. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Jimboy at sa maliit na bag na hawak niya. Tila ang bag na iyon ang tunay na hinahanap nito.
Ang bag na yan! Sigaw ni Erica. Siguro nandoon ang susi para makontrol ang mga manananggal o para sirain sila. Dahil dito, nagkaroon ng mabilis na desisyon si Jimboy. Habang ang mga mamamayan ay lumalapit sa kanila at ang mga manananggal ay naghahanda na umatake, kinuha niya ang maliit na piraso ng chicharon mula sa bag. Sa halip na kainin ito, itinapon niya ito palayo patungo sa mga mamamayan na tila mas nadadala ng kanilang gutom. "Wag!" sigaw ni Aling Elena. Ngunit ang plano ni Jimboy ay hindi para sa mga mamamayan. Nang ihagis niya ang chicharon, ang mga manananggal ay sabay-sabay na lumingon patungo sa direksyon kung saan ito napunta. Ang kanilang atensyon ay napunta sa bagong handog. Ito ang pagkakataon nila. "Ngayon na!" sigaw ni Aling Elena. Si Jimboy ay nagsimulang ihagis ang pinulbos na ugat patungo sa mga manananggal, habang si Carlo ay sumugod gamit ang kutsilyo ng buto ng kabayo. Si Erica naman ay tumayo sa tabi ni Aling Elena. Hawak ang anting-anting at nagdadasal. Ang mga manananggal ay nagsimulang manghina. Ang kanilang paglipad ay naging mahirap at ang kanilang mga ungol ay naging mas mahina. Ang ilan ay nagsimulang mahulog sa lupa. Ngunit ang malaking manananggal, bagaman humihina, ay tila mas malakas pa rin. At ang ulo nito na lumilipad sa harap ay patuloy na nakatingin kay Jimboy na tila nagbabanta. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jimboy si Atoy na Teodario na tila nakaligtas sa kaguluhan sa imbakan na tumatakbo papalayo sa plantasyon. "Hayaan niyo siya," sigaw ni Aling Elena. "Tapusin muna natin itong mga ito." Ang labanan ay naging matindi. Ngunit sa tulong ng mga gamot ni Aling Elena at ang tapang nina Jimboy at Carlo, unti-unting nahina ang mga manananggal. Ang malaking manananggal ay bumagsak sa lupa at ang ulo nito na lumilipad sa paligid ay tila nawawalan ng direksyon. Sa wakas, sa isang huling sigaw, ang mga manananggal ay nagsimulang maglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik sa lugar. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Si Carlo ay may sugat sa braso at si Aling Elena ay tila lubos na napagod. At si Atoy ni Teodario, nawala na siya. Ang paglaho ng mga manananggal ay tila nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa dating plantasyon ng tubo. Ang mga ungol na bumabalot sa hangin ay napalitan ng mahinang pagaspas ng mga dahon at ang malayo ngunit nakakabinging tunog ng batis. Ang mga mamamayan ng bato-bato na tila nasa ilalim pa rin ng impluensya ng chicharon ay unti-unting nagsimulang magkamalay. Ang kanilang mga mata ay nawawalan ng pulang kislap at ang pagkalito ay pumapalit sa galit. Nakahinga ng maluwag si Jimboy. Ngunit ang kanyang pagod ay tila mas bumigat pa sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan. Si Carlo, binamanibama mga Carlo na may sugat sa braso ngunit nakatayo pa rin. Si Erica na mahigpit na yakap ang kristal na anting-anting. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon. At si Aling Elena na tila nauubos na ang lakas ngunit mayroon pa ring determinasyon sa kanyang mga mata. "Tapos na ba talaga?" Mahinang tanong ni Carlo habang tinitingnan ang paligid. "Sa ngayon, oo," sagot ni Aling Elena. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit may katiyakan. Ang pinakamalaking banta ay naglaho na.
ngunit ang kanilang kasamaan ay nag-iwan ng marka. Tumingin sila sa cauldron na kumukulo pa rin. Ang mabahong amoy nito ay tila hindi nawawala. Dala-dala ni Jimboy ang maliit na bag na nakuha niya mula kay Atty. Tio Dario. Binuksan niya muli ito at kinuha ang piraso ng chicharon na naroon. Tila ito ang mismong pinagmulan ng lahat. "Kailangan nating sirain to," sabi ni Jimboy. Kumuha siya ng isang malaking bato at ibinato ito sa kumukulong cauldron. Ngunit ang cauldron ay tila hindi nasisira. Naisip niya ang mga salita ni Aling Elena tungkol sa pagkasakiman ni Atty. Tio Dario at ang simbolo sa bag. Tila ang bag na ito at ang mga nilalaman nito ay ang susi. Naalala niya ang mga salita sa papel sa loob ng bag, isang dasal. "Aling Elena," sabi ni Jimboy, "nabanggit ninyo ang tungkol sa sinaunang dasal. Ang nasa bag na ito na ba yun?" Tiningnan ni Aling Elena ang papel. "Oo, Apo. Iyan ang dasal na maaaring magwasak sa pinagmulan ng kasamaan. Kailangan itong basahin ng may malinis na puso at malakas na pananampalataya." Sa pagtutulungan ni na Jimboy, Carlo at Aling Elena, binigkas nila ang sinaunang dasal. Habang binibigkas nila ito, ang piraso ng chicharon sa bag ay nagsimulang manginig at ang cauldron sa gitna ng plantasyon ay nagsimulang umapoy ng malakas na tila nag-aalpas. Ang apoy ay naging mas mainit, mas maliwanag, hanggang sa ito ay sumabog sa isang malakas na ingay na nagwawala sa lahat ng kasamaan na naroon. Nang humupa ang apoy, ang cauldron ay wala na. Ang mga mamamayan na nasa paligid ay nagsimulang magkamalay. Ang kanilang mga mata ay tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Ang kanilang pagkalito ay napalitan ng pangamba habang tinitingnan nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga kamay, na tila hindi nila alam kung ano ang kanilang ginawa. Nabalitaan nila na si Atty. Tio Dario ay tumakas, ngunit ang kanyang kasakiman ay nag-iwan ng malalim na sugat sa bato-bato. Naglakad sila pabalik sa baryo. Sa kanilang pagdating, nakita nila si Mang Felipe na nakaupo sa labas ng kanilang kubo na tila wala ng malay. Nang makita niya si Jimboy, isang mahinang nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anak," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. "Ano ang nangyari?" Tiningnan siya ni Jimboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at awa. "Wala na, Ama. Tapos na ang lahat." Ngunit alam ni Jimboy na hindi pa talaga tapos ang lahat. Ang pisikal na panganib ay nawala na, ngunit ang psikolohikal na epekto ng chicharon, ang pagkawala ng pagkatao ng mga tao, ay mananatili. Ang mga alaala ng kabaliwan, ng karahasan, ay mananatili sa kanilang isipan. Si Aling Elena ay nagsimulang magbigay ng gamot na gawa sa mga halamang gamot sa mga mamamayan, lalo na kay Mang Felipe, upang unti-unting maibalik ang kanilang katinuan. Ang pagpapagaling ay magiging mahaba at mahirap, ngunit mayroon silang pag-asa. Habang papalapit ang bukang liwayway, si Jimboy ay tumayo sa labas ng kanilang kubo. Tinitingnan ang araw na sumisikat sa likod ng mga bundok. Ang mga kulay ng kalangitan ay nagbabalik, ngunit ang mga alaala ng dilim ay nanatili. Naisip niya ang tungkol sa kanyang pangarap na mag-aral. Ngayon, alam niya na ang tunay na karunungan ay hindi lamang sa mga libro, kundi sa pakikipaglaban sa kasamaan, sa pagprotekta sa mga mahal sa buhay,
at sa pag-unawa sa mga alamat na nagbabanta sa kanilang pamumuhay. Nakita niya si Erica na lumapit sa kanya kasama ang kanyang kapatid na si Totoy na tila unti-unting nagkakaroon ng kamalayan. Ang dalawang nagtitinda ng chicharon ay napagdesisyunang manatili sa baryo, tumutulong sa paglilinis at pagpapagaling. Ang Bato-Bato ay nagbago. Ang dating payapang baryo ay nabahiran ng mga alaala ng kabaliwan at takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon pa ring pag-asa. Mayroong pagkakaisa. Mayroong katatagan. Ang labanan ay tapos na, ngunit ang aral ay nanatili. Si Jimboy ay napatingin sa maliit na bag na nasa kanyang kamay. Ito ay naging simbolo ng kanilang pakikipaglaban, ng kanilang paglalakbay mula sa kasuklam-suklam na chicharon patungo sa bagong pag-asa. Ang mga alamat ay totoo at ang kasamaan ay maaaring magpakita sa anumang anyo, kahit na sa pinakakaakit-akit na pagkain. Ang araw ay sumikat ng buo, nagbibigay liwanag sa mga sugat ng bato-bato, ngunit nagbibigay din ng pangako ng isang bagong simula. Isang simula na kailangan nilang itayo ng sama-sama, na may pag-asa na ang anino ng chicharon ay hindi na kailanman babalik. Ngunit sa puso ni Jimboy, isang maliit na takot ang nanatili. Isang takot na ang kasakiman na nagtulak kay atoy ni Tio Dario at nagpakawala sa mga manananggal ay laging naghihintay sa dilim, handang sumulpot sa anumang pagkakataon.